am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finished on the day when Christ Jesus returns. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isang nakakapanood ng daily live stream na ito ng School of Church Builders. Salamat sa aming mentor na si Pastor Wilbert sa pagkakataon upang maipagpatuloy ang bahaging ito ng serye na pinamagatang Inconveniences at its Best. Mga kapatid, just to sum up po yung ating napag-usapan na ibahagi ko nung nakaraan, inconveniences are the experiences that may have caused us discomfort, disruptions, detours, and delays. If our response is right, we encounter God and our faith takes on a new level. It makes our mandate clearer and causes us to be faithful until the end. At nakita po natin ang katotohanan ng mga bagay na ito sa buhay nila Abraham, nila Jacob, ni Moses, ni David, at maging po si Paul. Just to name a few. Sa buhay po natin ay maraming inconveniences at kung tama ang ating pagtugon, makakaranas tayo ng leap of faith, makakaranas tayo ng God encounter, makakaranas tayo na clear yung mandate na binigay sa atin ng Panginoon at matatapos natin yon ng faithfully and strong, just like what had happened to Paul. So, ito po sa ating pagpapatuloy, idudugtong ko lamang po ito sa naibahagi ko nung nakaraan. I ended up saying, sorry for the inconvenience. I am God's masterpiece, but still a work in progress. Sabi ko nga, diba, hindi pa tapos sa atin ng Panginoon. Marami pang gagawin ng Diyos sa atin kung hahayaan lamang natin siya. And we will embrace the inconveniences that we may be going through in our lives. At makita natin na yun ay parte ng paghuhubog sa atin ng Panginoon. At maging tayo din, kung tayo man ay nagiging cause para maging inconvenient sa iba, sinasabi ko nga, diba, sabihin natin na tayo ay patuloy ding hinuhubog ng Panginoon at hindi pa tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Now, kapag sinabi natin hindi pa tapos ang Panginoon sa atin, naaalala ko lamang po yung image ng pattern at ang clay. Kung titingnan natin, marami tayo nito makikita sa YouTube. Actually, ako personally, never pa ako nakakita talaga ng gumagawa ng pottery. Pero titingnan natin sa YouTube, makikita natin na ito ay hindi madaling gawain, masalimuot, painstakingly na ginagawa ito ng isang potter at maingat. At kung may mga pagkakataon na medyo hindi umugma ayon dun sa gusto niya mapangyari, sa hubog na gusto niya, inuulit-ulit niya ito hanggang makita niya na yung perfect na yung kanyang pagkakagawa. Sa Jeremiah 18:1-6 po, ito ang nakalagay. The word which came to Jeremiah from the Lord saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will announce my words to you. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something on the wheel. But the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter. So he remade it into another vessel, as it pleased the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, Can I not, O house of Israel, deal with you as this potter does, declares the Lord. Behold, like the clay in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Mga kapatid, alam natin, itinangi ng Panginoon ng Israel among the many nations. He made a covenant with them. But time and again, they always rebel against the Lord, against their Maker, against their covenant God. They cannot fully surrender themselves talaga para sa Panginoon. Pag susunod man, malabnaw. Sumusunod man, hindi panandalian lamang, short-lived palagi. So malabnaw ang pagsunod na meron sila sa Panginoon. Paulit-ulit. Pero kapag magpapadala ang Panginoon ng mga inconveniences sa buhay nila, mga pagsubok, saka lamang, pag di na nila kinaya, saka lamang uli sila makakaalala at mabalik sa Panginoon. Sounds familiar, right?
Ganon din naman tayo eh. Time and again, God allows inconveniences for us to go back to our senses. Mga kapatid, pero depende ito kung papaano tayo nagre-respond. For us to embrace yung inconveniences na ating nararanasan, we must know that our God is sovereign. He knows what He is doing. And there's a purpose. There are purpose behind everything na nangyayari. At inaalaw niya na mapangyari. So when we talk about God's sovereignty, ibig pong sabihin, God is the supreme authority. He is the ultimate source of power. And all things are under His control. He has the absolute right to do what He pleases to bring about His purposes. Siya yung supreme authority, none else, wala na pong iba. Siya yung ultimate. Kapag sinabi natin supreme, ultimate, sukdulan na ang mga bagay na ito. At lahat ng bagay ay under sa kanyang control. Walang nalilingat, walang nalilingid sa kanya. At He has the absolute right to do kung ano man yung gusto niyang gawin. Bakit? Kasi meron siyang purpose behind everything na inaalaw niyang mapangyari. Ang buhay na meron tayo ay pahiram lang ng Diyos. Pati mga bagay na meron ka, meron ako, lahat yan ay pahiram. Actually, wala naman talaga tayong masasabi nating atin eh. Pumunta tayo dito, dumating tayo sa mundong ito na walang bitbit ng kahit ano at babalik tayo sa Panginoon nang wala ring bitbit na kahit ano. Time and again, time will come, iiwan natin lahat ng mga bagay na yan. So, what's the problem? We focus so much on the temporal things in this temporal world. Everything else will pass away. Nakakalimutan natin that everything lies in the hands of God, our Maker. He owns it all. Siya talaga ang nagmamay-ari ng lahat. He rules over it all. Nothing escapes from Him. So, ano dapat natin gawin? Let us not live lives as if tayo ang hari. Makita natin, hindi tayo dapat naghahari-harian kasi hindi naman tayo hari. Alam natin dapat kung sino yung hari, who is the sovereign God above all. Because of our rebellious state, gusto natin na tayo ang nasusunod. Kaya, pagka ganun ang ginagawa natin, ano ang ending palagi na napo-frustrate tayo. So, ano dapat natin gawin? Leave everything in the hands of God. He has a better plan. Diba sabi nga sa Psalms 115, 3, our God is in heaven. He does whatever pleases Him. At alam natin na hindi nakakasakit ang anumang bagay na ginagawa ng Panginoon. Kung masaktan man tayo, bakit? Kasi meron lang siyang isinasaayos sa buhay ng bawat isa sa atin. When we think of God's sovereignty at pertaining yun sa atin, makita natin that God has shaped us perfectly. Genesis 1:26 to 27, ano po ang sabi dito? Then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Ito po yung original na plano ng Panginoon sa pagkakalikha niya sa atin. Now, let us remember, God is a spirit and He is invisible. While we are living in the flesh, but just like our Creator, He has given us the capacity to communicate, to be creative, to be innovative. Binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. And alongside with that, He has also given us His free will to make choices. Nabanggit po ni Pastor Wilbert na actually yung choices na inilaan sa atin is not between good and evil. It has something to do with good, better, and best. We are the only creation endowed with God consciousness, spirituality, and moral nature.
We have so much potentials and talents, mga kapatid. Yun nga lamang, marami ay hindi nadidiscover ito. Yun nga lamang, marami nakaburo na lang. Nakakapanghinayang. Kailangan matap yung potential na pinagkatiwala, binigay sa atin ng Panginoon, at maibalik natin ito sa Kanya, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanyang banal na pangalan. So, you see, we are the crowning glory of God's creation. We are given dominion over all the earth. Sabi ng Lord, diba, let them rule. Pero, alam po natin na dahil sa kasalanan, yun ay nagkaroon ng problema. But still, kahit magkagayon pa man, ano po ang malinaw, God has shaped us perfectly. Kaya nga sabi ni David during his time, I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, O God, and my soul knows it very well. Alam po ninyo, kapag tayo ay nakita natin yung mga katotohanan nito, we will live a life grateful to God. Dagdag pa natin, Isaiah 64:8, But now, O Lord, you are our Father, we are the clay, and you are our potter, and all of us are the work of your hand. Ibig ko pong isipin, kung titingnan natin ang creation ng Panginoon, marirealize mo kung gaano ka-creative. Kung meron mang best artist na talaga, ang Lord na yun, wala nang iba. Kung nakakapunta kayo sa iba't ibang bahagi ng magagandang tanawin, makikita mo, wow, perfectly done by God. At kung titingnan mo lalo yung sarili mo, masasabi mo, God has made me perfect. God has made me wonderful. Yun nga lamang, dahil na iba ang pagtingin natin, iba ang pananaw na meron tayo, hindi natin na-appreciate ang mga bagay na yun. Even ang ating sarili, hindi natin na-appreciate. Hinahanap natin yung mga bagay na wala sa atin. Alam po ninyo na perfect ang pagkakagawa ng Diyos sa atin. Ako gusto kong isipin na bagamat tayo ay hindi pinagkalooban ng matangos na ilong katulad ng ibang lahi, but still, maayos ang pagkakagawa ng Diyos. I couldn't just imagine kung halimbawa at naglalakad ka sa ulan, tapos baliktad yung ilong mo. O diba, yung mga ganong bagay na lamang, makikita na natin na napakaganda ng creation ng Lord. Hindi siya nagkamali, kapatid, sa pagkakagawa sa iyo. Sinabi kong you are God's masterpiece. Tama yun, masterpiece tayo ng Panginoon. Kapag nakikita mo yung isang potter making pots, o kaya nakikita mo ang isang artist na gumagawa ng kanyang obra maestra, anong ginagawa mo? Nanunood ka lang, namamangha ka sa kanyang move, sa uri ng yung artist, sa uri ng paghalo-halo niya ng mga pintura. You don't question. Bakit? Kasi wala kang alam. Wala tayong alam. So, nanunood ka lang at sasabihin mo, wow, grabe, ang ganda. Mga kapatid, if we will only understand the sovereignty of our God, we will live a grateful heart. If we understand the sovereignty of God, we will live with a grateful heart. And you will begin to see beyond the natural. We will begin to see that God has a higher purpose sa mga pangyayari sa buhay natin. Sabi ko nga, di ba nung nakaraan, inconveniences will be our God-given opportunities in disguise. Pero alam natin, pumasok ang kasalanan at doon na nga nagkaroon ng problema. The enemy entered the scene and tainted us with sin. Pero magkagayon pa man, hindi natapos ang Lord. Hindi, kung in the same way ng isang potter, maaring namali dun sa kanyang ginagawa, hindi siya satisfied dun sa kanyang ginagawang pot. Anong ginagawa niya dun sa clay? Muling minumold. Tapos, anong kanyang ginagawa? Aayusin uli, imumold ayon sa gusto niyang nais. Hanggang dumating dun sa punto na perpekto na wala nang kahit anong blemishes. Kasi hanggat may nasasalat pa siyang mga blemishes, hindi siya titigil hanggat hindi yun maaayos. Bakit?
every path na kanyang ginagawa, na andun palagi na, wow, this is my masterpiece. So lahat ay importante, lahat ay binibigyan ng pagpapahalaga. Sabi dito, God reshapes us beautifully. But the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter. So he remade it into another vessel, as it pleased the potter to make. Jeremiah 18:4. So, maaring na mali man, o kaya along the way, merong hindi magandang pangyayari. Ano uli ang ginagawa ng potter? Inya ay sinasaayos niya, remaking it, remodeling it into another vessel, until such a time na masatisfy na siya sa kanyang ginagawa. Sabi ng Panginoon, ulitin ko yung kanina, Jeremiah 18:6, Can I not, O house of Israel, deal with you as this potter does, declares the Lord. Behold, like the clay in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Alam natin sa buhay ng bansang Israel, hindi sila naging matapat sa Panginoon. Kaya ang Lord, during the time dito ni Jeremiah, sila ay inalaw na ng Panginoon na sila ay masakop ni King Nebuchadnezzar. But during this time, yung mga warnings na binibigay ni Jeremiah ay walang nakikinig sa kanya. In fact, siya ay nape-persecute pa, siya ay naikulong pa. At ano pa ang makita natin mga kapatid? But he remained true dun sa calling ng Panginoon. Actually, dun sa 40 years na siya ay naging propeta ng Judah, propeta ng bansang Israel, ano po ang makita natin? Ni isa na naniwala sa kanya. Maraming inconveniences din siyang naranasan. Hindi siya inalaw ng Lord na magkaroon ng pamilya, magkaroon ng asawa. But still, he never questioned God. Nagpatuloy lang siya. Bakit? Alam ni Jeremiah na siya ay parang clay. Wala siyang karapatan i-question ang Panginoon sa kanyang ginagawa. Alam niya na ang kanyang buhay ay nasa kamay ng Diyos. Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, at alam niya na hindi siya ipapahamak ng Panginoon. Kaya nagpatuloy siya, naging matapat siya sa kanyang ginagawa. Bagamat ang tawag ng marami sa kanya is, he was the weeping prophet. Bakit? Yung mga binibitawan na kanyang mga messages ay actually doom messages na nakatuon dun sa mga warnings sa impending judgment na mararanasan ng Israel. Pero as we all know, wala pong nakinig sa kanya. So mga kapatid, even yung mga men and women ng Panginoon na ginamit niya mightily sa kanyang ubasan, ano po ang nakita natin? Nakakaranas, at maaring makaranas pa ng mga inconveniences, na mga defining moments sa kanilang buhay, sa aming buhay. Pero ano po ang malinaw lamang, magpatuloy tayo. Dumating tayo dun sa punto na yes, Lord, I am yours. Yes, Lord, lahat ng sa akin, Panginoon. Yes, Lord, lahat ng gusto ko, Panginoon, yung gusto mo, Panginoon. Hindi na yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo, Panginoon, ang masusunod. I remember po, nasabi minsan ni Pastor Wilbert na hindi repetitious prayer ko ang sasabihin mo everyday ng buhay mo ay, Lord, not my will, but your will be done. But your will be done today in my life. So mga kapatid, during the inconveniences na ating nararanasan, tandaan po natin that not unless we are totally broken, the Lord cannot make us whole again. Not unless na i-allow natin yung masabi natin, di ba, you are the potter, I am the clay, mold me and make me, totally break me, so you can mold me again, Panginoon. Doon lamang po natin masasabi na doon lamang tayo mabubuo talaga ng Panginoon. So don't despise the inconveniences that you are going through in your life, dahil may purpose ang Panginoon. Yun lang, makita lang palagi natin yun. May great purpose ang Panginoon sa bawat pangyayari na inaalaw niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At kahit pa nga dumating yung kasalanan,
ano ang nais ng Panginoon? He wanted us to be restored to His original plan. At ano po yung original plan ng Panginoon? Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Mga kapatid, ang purpose ng Panginoon sa atin is not just for us na maging matagumpay, maging sa anumang larangan ng buhay na naandun ka. Ang purpose ng Panginoon ay dumiting tayo sa punto ng buhay natin that Christ will be seen in us, that Christ likeness is being manifested in our lives, that we are pursuing Christ likeness, na we will be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. So yun yung nais ng Panginoon sa atin. Pero paano mapapangyari yun kung ang nagiging problema natin ay ang rebellion? When we talk about rebellion, it has something to do with opposing the authority. Rebellion against God is man's first sin in the Garden of Eden, Genesis 3. And it continues to be our downfall even sa ating generation ngayon. Rebellion starts from the heart. And this sinful nature doesn't want to bow down to authority, even with God. Kaya nagkakaroon ng palaging struggle. Kaya pag may mga pangyayaring hindi maganda, ano kaagad? Kahit mananampalataya, ano kaagad ang balik? Lord, why? Bakit mo inalaw, Panginoon? Hindi nakikita na merong magandang purpose, merong plano ang Panginoon beyond doon sa nakikita, beyond doon sa kasalukuyang pinagdadaanan mo sa buhay. Kaya, paano malalabanan yung rebellion na ito? We have to submit to God. Submission to God means letting go of all our plans and purposes and letting God have His way in us. Let go of all your plans, of all your wants, and let God have His way in you and in my life. Yun yung nais ng Panginoon na mapangyari sa atin. At mapapangyari lamang yun if we will yield. So just yield. Why? Just surrender. Because God knows better. Isaiah 45 verse 9, woe to the one who quarrels with his maker, an earthenware vessel among the vessel of earth. Will the clay say to the potter, what are you doing? Or the thing you are making say, He has no hands. Mga kapatid, sabi ko nga, we are not in the position to question God. We are not in the position to question God sa kanyang mga ginagawa. Lalo na yung pag-question na natin ay may panunumbat. At sasabihin mo, Lord, bakit sa akin nangyari to? Bakit hindi na lang sa iba? So imagine mo yun, nandadamay ka pa ng iba. Tandaan natin mga kapatid, Romans 11:33, oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable His judgments and His path beyond tracing out. Mga kapatid, alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Wala tayong karapatan to quarrel with our Maker. Ang clay po ay walang buhay yan. Just like, babalikan natin, di ba? We were made out of the dust, out of the ground. Pero hiningan tayo ng Panginoon, kaya nagkaroon tayo ng buhay. And we praise God for that. Kaya kung ihahalin tulad man tayo ngayon sa clay, wala pong pinagkaiba yun. At sa kamay ng Panginoon, di ba, He formed us. And nung finorm tayo ng Panginoon, anumang uri ng pagkaka-form yan, hindi tayo, Lord, bakit ako maliit? Bakit yung iba matangkad? No. Physically. Hindi mo rin pwede question, Lord, bakit ako matalino? Lord, bakit yung iba matalino? Ako hindi. Baka sagutin tayo ng Panginoon, anak, kasi tamad ka mag-aral. So, hello mga kapatid, maraming bagay na beyond our control, beyond our knowledge, wag na nating hangarin pa. Wag na tayong lumagpas doon. Ang Panginoon ay kung ano yung ibinigay niya sa atin, pagyamanin natin, at kung ano yung nais ng Panginoon na marating natin, yun ang i-pursue natin. Huwag nating pakialaman yung iba. Huwag tayong dumating sa punto na makikipag-kompetensya tayo sa iba. Lagi ko sinasabi, do not compete with others. Lagi mong makikita na oo, may magaling sa'yo,
may magaling ka sa iba, pero di hamak na mas maraming magaling sa'yo. At pag nakita mo mas maraming magaling sa'yo, doon na tayo tumitiklop, doon na tayo humahalukip-kip at sasabihin, wag na nga lang, marami namang magaling. No, don't quarrel with our Maker. He knows better. Alam ng Panginoon kung ano yung nararapat para sa atin, ano yung kaya natin, at pagyamanin natin ang mga bagay na yun. At kahit pa dumating sa punto na nakikita mo na may mga hindi kagandahang nangyayari sa buhay mo, God allows things beyond your control, at yung mga inconveniences ay naandoon na naman, defining moments. Ano ang sinabi ni James sa James 1:2-4? Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. So when we say various trials, iba-iba. It could be financial, physical, emotional, marami, spiritual. Ano sabi nito? Knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So yung mga bagay na ito, kung hindi natin i-reset yung mga inconveniences, yung mga defining moments that God allows to happen in our lives, makikita natin na yung mga bagay na yon ay pinagkakalakip-lakip ng Panginoon, kasi meron siyang isinasaayos sa atin, meron siyang isinasaayos sa character na meron tayo, for us to lack nothing. At anong sabi pa, paalala sa Romans 8:28, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, ito po ay sinabi para sa mga mananampalataya. Sabi niya, di ba, lahat ng bagay, alam natin. So, take note of that. Alam natin. We know that God causes all things to work together for good. Para kanino? To those who love God. So, hindi pwedeng i-claim lang ng kung sino. Doon lamang sa mga nagmamahal sa Panginoon. Doon lamang sa mga sumusunod sa Lord. And to those who are called according to His purpose. Lahat ng pangyayari sa buhay mo, be it good or bad, inconveniences, defining moments, lahat yun. Pagdating ng tayo, or nakikita lang kasi natin ay maliit na picture lang. But God sees the whole picture. Ang nakikita lang natin sa ngayon ay chapter 1. Pero ang Lord, tapos na niya yung script ng buhay natin. At yung script ng buhay natin ay napakaganda. Wala pong saysay ang kapag kayo ba nanunood ng sini o kaya nagbabasa, diba? Parang walang saysay kung puro lang bida, wala namang kontrabida. At walang, diba, bakit gustong-gusto ng mga Pinoy ang mga action movies? Bakit? Lalo na kapag yung bida sa una ay bugbog na bugbog. But ang ending palagi, wow, siya yung hindi siya talunan, siya yung panalo. Kumbaga sasabihin nila, nasa kanya yung huling halakhak. Mga kapatid, sa anumang punto ng buhay natin ngayon, tandaan natin, hindi pa tapos ang Lord. The fact na buhay ka pa, hindi pa tapos ang Panginoon. Meron pa siyang ginagawa, isinasagawa sa buhay mo. Meron siyang purpose sa bawat pangyayari na inaalaw niya sa buhay mo. Why? Because He is a sovereign God. At ano yung kailangan natin gawin? Let us just surrender our will to His. Let us just yield to Him. Alam natin, God knows better. At as long as, kasi kapag dumating tayo sa punto that we question everything na ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, ibig lamang sabihin, hindi malinaw sa iyo ang sovereignty ng Panginoon. There's one song, ito gustong-gusto ko talaga to. Sabi dun sa chorus, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Alam po ninyo, makita natin palagi that ang Panginoon is the potter, we are the clay. Kaya nga yung isang song din, diba, sabi, you are the potter, I am the clay. Mold me and make me. Yung molding, making process na yun, mga kapatid, ay hindi madali. Yung molding, making process na yun, for a time, ay para kang
yung pressure matindi, but still, alam mo na hindi yung panghabang buhay. Malalagpasan mo yun at makikita mo yung pagkilos na ginagawa ng Lord sa buhay mo ay hindi matatawaran. Ano sabi niya? Mold me and make me. Not unless God molds us, not unless God remodels us, not unless God do those things in our life, hindi tayo makukonform doon sa image doon sa image ng kanyang Son, na si Jesus Christ. Mga kapatid, like a clay in the hands of a potter, I am such in the loving hands of God my Father. I was broken and wretched until the Lord found me. He loved me, He molded me, He filled me, and He led me. And now, He empowers me to be the vessel that He wanted me to be. Mga kapatid, ano yung kailangan natin in our submission to God? When we yield, it is important, we yield. At ibig sabihin ng yielding na yon, we die to ourselves. Galatians 2:20, it says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. At ididiretso ko, sabi dito sa Galatians 5:16-17, but I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Mga kapatid, tandaan po natin, the moment that we accepted Jesus as our own personal Lord and Savior, the story doesn't end there. Kaya nga diba sinasabi sa atin, work out your salvation with fear and trembling. Kasi kung ang nais lang pala ng Panginoon ay maligtas tayo, hindi tayo mapapunta sa impyerno, di sana the moment na tayo ay tumanggap sa Lord, kinuha niya na tayo para hindi na tayo magkasala. But again, we are still living in this rotten world. We are still living dito sa mundong ito na punong-puno ng temptation, punong-puno ng kasalanan, tapos na andito tayo. Bukod sa divine salvation na meron tayo, God has also given us the divine power para malabanan natin ang lahat ng tukso, ang lahat ng pangyayari dito sa mundo na seemingly kung hindi natin alam na merong ibinigay na kapangyarihan sa atin ng Panginoon to defeat those things, mamumuhay tayo ng talunan. Mga kapatid, sabi pa dito sa Romans 8:13-14, for if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. Now, balikan ko lamang po. Di ba kanina doon sa Galatians 2:20, sinabi doon, I have been crucified with Christ. The moment that we accepted Jesus as our Lord and Savior, ibinilang na rin natin dapat ang sarili natin, yung luma nating pagkatao na naipako na kasama ni Kristo. At ang anything na naipako na sa krus, hindi yun ibinababa hanggat hindi patay. Mga kapatid, walang patay na gumaganti, walang patay na nagmumura, walang patay na nagha-harbor ng ill feelings, walang patay na nangangalunya, walang patay na punong-puno ng galit, hinanakit sa puso. Mga kapatid, sabi nga dito sa Ephesians 4:22-24, that in reference to your former manner of life, lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. So, hindi lamang kapag sinabing put to death the deeds of the flesh, put to death the fleshly desires, hindi ibig sabihin na hanggang doon na lamang yun. Meron kang ipinapalit. At ano yung pinapalit mo? Put on the new self. Kaya nga nung sinabi ni Paul, diba, the life I now live, sabi niya,
It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. So, hindi na lamang si Pablo at yung tapos na yung dating, yung Saul na kabanata ng buhay niya. Ang nangingibabaw na ngayon, ang nabubuhay na ngayon ay si Pablo with a renewed mind, renewed heart, transformed mind, transformed heart. Yun na yung namumuhay. Kaya nga dahil naandun ka na, naandun siya sa ganung kalalagayan, lahat ng nais ng Panginoon na gawin niya ay nagawa niya. Bakit? Kasi hindi na yung dating siya, hindi na yung dating makamundong gawa ang nananahan sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, ganun din naman sa atin. When we yield to God, we begin to die to ourselves and we begin to live for God. Yung mga lahat ng bagay na sinasabi na gawa ng laman sa Galatians 5:19-21, pride, grief, strife, immorality, hatred, envy, lahat ng pertaining and anything patungkol sa I, me, my, mine, myself, lahat yun dapat yun ay isinurrender na natin sa Panginoon. Dapat yun ay pinatay na rin natin. At ang namubuhay na ngayon, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. So, we pursue Christ-likeness. Hindi na yung dating tayo. So, when we yield to ourselves, ito yung mga nangyayari sa atin. We die to even the seemingly small inaccuracies. Personally po, ako aaminin ko, there are times dati na kapag nanonood ng live stream, so may mga ginagawa ka, so para lang, yung kaisipan mo na, para lang hindi ko ma-miss. So kahit naghuhugas ng pinggan, nakikinig ka. Pero alam po ba ninyo, I was corrected. Bakit? Kasi kapag ginagawa natin ng mga bahay, no, let me tell you, these are seemingly maliliit na bagay. Pero kapag ganun yung I am talking about myself. Pero kapag ganun ang gagawin ko at patuloy kong gagawin, nasaan ang pagrespeto ko sa salita ng Panginoon? At dumadating din naman sa punto, aminin natin sa hindi, namimili tayo ng kung sino yung papanoorin. We watch kung sino lang ang gusto nating panoorin. Meron pong isang nagsabi sa atin na tayo namimili kung sino yung gusto nating panoorin. No, hindi natin alam. Kilala mo, hindi yan dynamic o hindi ang nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tandaan po natin, yung message na daladala niya noong araw na yun ay message na kailangan mo noong araw din na yun. At kapag na-miss mo yun, ikaw ang nawalan. So mga kapatid, these are seemingly small things, pero alam po ninyo, ako personally, na-correct talaga ako doon. So, sa ngayon, watching live stream is no longer an inconvenience. Watching live stream should be a convenience sa bawat isa sa atin. So, as long as we continue living in the flesh, we will see inconveniences at its worst. But as we give God His rightful place in our lives, and we are living Christ-like and Spirit-led, inconveniences are now at its best. So, what is at stake in all of this? Noong kailan, diba sinabi ko, what is at stake in all of this? Doon sa inconveniences, doon sa part 1, sinabi ko faith and obedience. No, this time, it is faith and character. Simply put, our godly character is the visible expression. It is the visible manifestation of our invisible faith. So, hindi na lamang po yung obedience, kundi yung kabuuan ng character, kabuuan ng pagkatao natin, integrity in all. So, our godly character is the visible expression, yung invisible faith na pinangangalandakan natin. Doon makikita yung mga bagay na yun. Bakit po importante yun? I remember sinabi ni Pastor Wilbert, anointing without character is disaster. Mga kapatid, anointing without character is disaster. You may be so talented, so much potential embedded in you, pero kung
mali yung character, may inaccuracy sa character na meron tayo, hindi rin tayo magagamit mightily ng Panginoon. What is the bottom line in all of this? We must be a vessel fit for the Master. Bakit ang pinag-uusapan natin is faith and character? Bakit importante yun? Bakit makita natin na with all the inconveniences around us, happening to us, we must submit to the sovereignty of God. We must submit to His perfect will. Bakit? Kasi po doon lamang makokorek yung faith and character na meron tayo. At kapag nakorek yun, that would be the time that we will be a vessel fit for the Master. Sabi sa 2 Timothy 2:21, therefore, if anyone cleanses himself from these things, doon sa mga fleshly deeds, he will be a vessel for honor, sanctified, useful to the Master, prepared for every good work. Prepared for every good work. I remember po sinabi ni Pastor Wilbert na we are entering into an era, into a time na magiging normal na lamang yung mga signs, wonders, and miracles. We are now in a time na kung saan we will experience the miraculous power, yung working power ng Panginoon ay magiging, kumbaga, normal na kalakaran na lamang. Pero paano mangyayari ang mga bagay na ito kung tayo ay leaking vessel? Tandaan po natin mga kapatid, sinabi rin ni Pastor Wilbert, strengthen your inner being because God will not fill a weak and leaking vessel. Ito po yung punto natin dito. We must submit to the sovereignty of God. We must submit to His perfect will. Bakit? He knows better. Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. At mangyayari lamang yon kapag may strengthen yun, your inner being natin, yung inner man natin, yung faith natin, yung character natin. Bakit hindi gagamitin ng Panginoon ang isang weak and leaking vessel? Maraming salamat po Panginoon sa iyong salita na patuloy na nagko-correct sa amin, patuloy na hindi lamang kami basta ini-inform ko ni Panginoon ang nais mo ay matransform yung puso na meron kami, that for us to be conformed in the image of your Son para magamit mo po kami mightily sa iyong kingdom. Salamat po Panginoon for all the things that we have been through, for all the inconveniences, for all the defining moments na nangyari at maaaring nangyayari sa buhay namin. Turuan mo po kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay malagpasan ng mga bagay na ito. At alam po namin, tinutulungan mo kami. Nais po namin, Panginoon, na kami, Lord God, ay maging victorious sa anumang bagay na amin po mga pinagdadaanan. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang araw sa bawat isa sa inyo. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.